Muli po ay magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Yung po ang ating pinag-aaralan kanina ay tungkol po ito sa pamumuhay natin sa sandaigdigan. Kung paano tayo binago ng Panginoon at kung paano tayo lalakad ayon sa mga natutunan natin dito sa kaharian ng langit. So, may babasahin lang po ako na ito po ay itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Dito po sa aklat ng Efeso. Yung muna pong pinabasa sa atin kanina. Ang sabi po dito, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglay din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, ng laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Unang-una, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung nakikita nyo po yung nangyayari sa sandaigdigan na, dito, lalong-lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas, na talagang dumating po yung galit ng Diyos sa sanlibutan. Gawa nga po ng yung lahat ng mga tao ay lumakad ayon sa laman, na yung kanila pita ng kanilang laman ay kanilang sinusunod. Dahil ayon po sa sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 5. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman nagsisitalima ng mga bagay sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, dumarating ang galit ng Diyos sa sanlibutan. Kanina lang po ay nabanggit ko sa ating kapatid na Melinda, tinanong ko sa kanya kung saan yung malaking baha. Sa parting Mindanao po pala yun. Ayan, sa Davao. At hindi lang yon, ilang lindol ang dumating bago yung baha na yan. At hindi lang yon, ayon po sa mga mensahe na akin pong narinig, ay kung malala daw po yung mga nangyari noong nakarang taon, 2023, ngayong taong 2024, ay mas lalong malala daw po yung mangyayaring mga kasakunaan. Kaya ang bilin po sa ating lahat ay magsipaganda ang lahat na magsipanalangin mabuti. Yun po yung sinabi sa atin ng bumaba ang ating pong kagalang-galang na Inang Birhen, na iluhod natin ang ating mga tuhod. Pagsapit ng gabi, partikular na po yung alas 6, dahil mas lalong mabibigat daw po yung mga kasakunaang mangyayari at magaganap sa taong ito. Dahil dumarating na po tayo, yung mga nakapropesiya sa banal na kasulatan ay magaganap po yung lahat. Isang tuldok, isang kudlit, lahat ay magaganap. Bakit po ba nagaganap itong mga ganitong bagay? Unang-una po sa lahat, ang mga tao ay lumakad ayon sa laman. Ano po ang sinasabi kagalang-galang na Apostol San Pablo? Kapag ang mga tao ay lumalakad ayon sa laman. Ang sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Kaya kung mapapansin nyo po, milyong-milyong tao na po sa buong mundo, every minute, marami po talagang namamatay. Lalong-lalo na po, karamihan na yung mga nabakunahan. Sa China daw po, kusa na lang bumabagsak ng mga tao parang tabla.
Pagbagsak na ganyan, patay na. Iba't ibang bansa po. Kaya lang, ang tanong ko, bakit hindi nila yan pinapublish sa social media na ang talagang cause ng yung talagang sanhi ng pagkamatay, mostly na ng pagkamatay ng mga tao, galing po yan sa mga pagbakuna ng gobyerno sa sangkatauhan. Dahil plano po talaga ng gobyerno na bawasan ang tao sa buong mundo. Pangalawa po, na pinagagalingan ng kamatayan ng mga tao, yan pong mga nararanasan natin niyan na mga kasapunaan, kalamidad, mga disaster, at kung ano-anong mga lahat po yan ay binaba ng Diyos, ibinulaos ng Diyos ang lahat ng kaparusahan sa sanlibutan dahil sa kanyang galit. Dahil nga po sa ginawa ng tao na mas sinunod ng mga tao ang mamuhay ayon sa laman. Ano po ba yung pamumuhay ng tao na ginagawa yung sinasabing sa laman? Babasa po ulit tayo. Dito po sa aklat ng wait lang po, hanapin ko yung ano. Kaya nga po ito yung sinasabi natin na para mabago naman yung pasyon ng Diyos, tigilan na raw po natin ang mamuhay ayon sa laman. Mas bigyan daw po natin ng pahigitan daw po natin ang pag-ibig, pagmamahal sa ating pong Panginoon at sa ating dakilang Ama. Na tayo ay maglingkod ng buong katapatan, na tayo ay maglingkod ng tao sa ating puso. Lalo-lalo na po ang pag-ibig sa ating pong kapwa. Na dapat sana ipakita natin ang tunay na pagmamahal at pag-ibig sa ating kapatiran at sa ating pong kapwa. Kaya po ang sabi po rito sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po yung mga ipinapayo ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo para po sa ating lahat, para sa ating ikabubuti. Na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yun nga po ang nangyari. Dahil sa ang mga tao ay naging mga anak ng pagsuway, yung galit ng Diyos sa sanlibutan, yung mga kaparusahan, talagang naibulaos na po sa ibabaw ng lupa. Kaya po yung naging paghayag ko nung nakaraan, yung kinatatakutan nilang climate change at global warming na yan, alam niyo po ba na lahat na yan ay parusa ng Diyos sa lahat ng mga tao. Dahil nga po ang mga tao ay nabuhay ayon sa laman na yung mas pinahigitan ng tao ang pag-ibig sa sanlibutan, na hindi nila binigyan ng halaga ang pag-ibig at pagmamahal sa lumalang sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang ating pong dakilang Ama. Na kung binigyan lang natin ng pahalaga ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo yung ginawa ng Diyos na batas. Sa totoo lang po, may ginawang batas ng Diyos, yun po yung 10 utos. Ayan po, nagtiktik po yung butiki. Yan ang number 1 na naging sanhi kung bakit ang Diyos ay nagalit. Dahil nga po sa yung mga tao ay walang habas sa paggawa ng kasamaan, kasalanan, yung pong nangyayari na yan sa ating bayan at sa buong mundo, lahat po yan ay kaparusahan.
na kung titigil lang ang tao, na ang tao ay mamumuhay ayon sa Espiritu, lahat ng mga kinatatakutan na yan ng tao, lahat ng mga parusa, lahat ng mga kasakunaan, lahat ng mga dilubyo, lahat yan ay aalisin ng Diyos kung ang tao ay mamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya po yung sinasabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, ang pamumuhay ng ayon sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Diyan na po darating yung kapayapaan, darating na yung kasaganaan, ang kasaganaan ng lupa, ang kasaganaan ng dagat, at lahat ng mga biyaya ay darating sa sangkatauhan kung ang tao ay mamumuhay ayon sa Espiritu. Okay lang po yung bawat isa po sa atin ay may mga trabaho. Kaya lang po, huwag po nating pahigitan yung ating paglilingkod sa mga trabaho. Bigyan din po natin ng halaga yung pamumuhay natin bilang mga nasa spiritual. O yung pamumuhay natin ayon sa Espiritu. Yan po yung nais at hinahangad ng ating pong Panginoon na tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga po ang aral po sa atin ng ating pong Panginoon Jesucristo, babasahin po natin dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 20 a 17. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi nagsisilakad, na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Nasa kadiliman ng kanilang mga pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaalam ng kahihiyanin na pahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karunihan ng buong kasakiman. Kaya nga po ito yung sinasabi natin, dahil sa ginawa ng tao, yung mga ganitong bagay ay dumating ang galit ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya lahat ng mga nangyayari ngayon, na mga kasakunan na yan, iyan po ay dala ng pagsuway ng tao sa kanyang 10 utos. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So ito nga po yung sinasabi natin kanina pa, na tayo ay lalakad na ayon sa dikta ng Espiritu, tayo mamumuhay ng ayon sa Espiritu. Okay lang po yung nasa pagmamaterial. Subalit ito nga po yung sinasabi natin, huwag nating papahigitan. Dahil tayo po ay nakikipamuhay pa dito sa sanlibutan, kailangan din po natin yan. At kayo'y magbago sa espiritu ng pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kung babasahin po natin yung aklat ng Heneses Kapitulo 1, talatang 26, ano pong sinabi doon ng ating pong Panginoon? Lalangin natin ang Diyos ayon sa ating wangis at larawan. Ano po ba yung larawan ng Diyos? Hindi po ba yung ating Panginoon Jesucristo? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano po ba yung inilakad ng ating Panginoon Jesucristo sa sanlibutan? Hindi po ba't siya ay namuhay ayon sa Espiritu? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, yung pamumuhay po na ayon sa Espiritu, ito po yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating pong Panginoon.
na kung tayo ay lalakad ayon sa Espiritu, lahat ng mga parusa na yan, lahat po yan ay mawawala. Lahat ng mga parusa na yan, aalisin po yan ng Diyos, bagkos ang ipagkakalob sa bawat isa ay pagpapala. Pagpapala sa pagsunod, ipinangako po yan ng Diyos kung tayo ay magmamasunurin at tayo ay hindi nasusuway sa kanyang mga utos. Pagpapalain po tayo, ang bawat isa po sa atin ay mamumuhay na nasagana. Yan po yung nais ng Diyos sa ating lahat, na tayo magsilakad ayon sa Espiritu. Tuloy po natin yung binabasa natin. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nalalang sa katuwiran at sa kabanalan. Kaya nga po ang turo pa rin sa atin ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, magsitulad nga kayo sa Diyos. Paano po bang mamuhay na kagaya ng Diyos? Hindi po ba napakasarap? Dahil ang pamumuhay ng katulad ng Diyos, ano po ba ang bunga ng Espiritu? Babasa po ulit tayo. Ito po ang ninanais ng ating pong Panginoon sa ating lahat. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 52. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ibigin mo, Panginoong Diyos, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, na gaganapin mo ang lahat ng kanyang mga utos. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Dahil kung iniibig mo ang iyong kapwa, wala kang anumang kasamaang gagawin sa iyong kapwa. Tama po ba? Tuloy po natin. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Wala pong away-away. Walang gulo-gulo. Lahat ay masaya. Tama po ba? Dahil kung pupunta ka sa isang lugar at may kaaway ka, sa palagay mo, anong mararamdaman mo? Ayoko na dito. Nandito yung kaaway ko. Tuloy po natin. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kababaang loob, kabutihan, at pagtatapat. Na kung ang lahat po ng mga bagay na ito ay makikita sa atin ng Diyos, wala ng parusa, wala ng kaguluhan, wala nang mangyayari pa ng mga sumpa at parusa. Mga salot na yan, aalisin po lahat ng Diyos yan. Na kung tayo ay mamumuhay ayon sa Espiritu. Dahil ito pong ginagawa na to, ito po yung bunga ng Espiritu na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro po ito na yung tamang panahon na ang lahat na mga naririto ay ilagay lang po natin sa ating puso, sa ating isipan, yung mga aral ng ating pong pastor at yung mga aral ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay doon sa kalangitan. Na ang bawat isa po sa atin ay matala ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Dahil tayo ay magsisilakad na ayon sa Espiritu. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat. Magandang umaga po.